Kuha ito noong June 17 sa rotation and resupply mission ng Philippine Navy para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Mga sundalo natin ang mga naka-brown na fatigue, ang mga naka-orange na life vest China Coast Guard na ang isa may hawak pang palakol. Tinalian na ng China ang inflatable boat ng Pilipinas na sinisikap bawiin habang umaalingaw ang malakas na sirena. Nakalapit na noon ang inflatable boats ng Navy sa BRP Sierra Madre. Pero pinalo pa rin ng taga-CCG ang inflatable boat at ang isa may sinungkit na itim na bag mula sa bangka ng Pilipinas. Ayon sa AFP, 7 matataas na kalibreng baril ang ninakaw ng China at hindi pa binabalik, pati ang mga cellphone ng mga sundalo. Ang dalawang inflatable boat ng Pilipinas inipit ng 5 bangka ng China at sinampahan pa nila. Sa isa pang video mula sa AFP, gumamit pa ang China ng tear gas. Sa gitna nito, nilalapatan ng paunang luna si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng noo ng lalaki. Sa isa pang video, nakatutok sa mga tropang Pilipino ang matatala sa sandata ng CCG. Binuhusan sila ng tubig ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Hanggang sa isa sa mga taga-CCG pinagsasaksak ang inflatable boat ng mga Pinoy, habang patuloy ang pakipaghatakan ng China Coast Guard sa mga Pinoy. Sa isa pang video, makikita ang dalawang Chinese vessel na inipit. Ang isa pang inflatable boat ng Pilipinas na ayon sa AFP ay ninakawan ng supplies at sinira para hindi na makaandar. Unti-unti ang Pilipinas hanggang sa sakupin ng China sa ginagawang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, dapat na raw pumalag ang Pilipinas. Bakit nga ba sa kabila ng napakatinding panghaharas at pananakit na ginagawa ng China sa mga sundalong Pilipino ay hindi pa rin tayo gumaganti? Mas marahas na pambubuli ng China sa mga sundalong Pilipino na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Madaling araw nitong Lunes nang harangin ng ilang China Coast Guard vessel ang mga rubber boat ng Philippine Navy na papunta dapat sa BRP Sierra Madre. Hinabol sila, binangga at binutas pa ang ibang rubber boat para hindi makaabante. Mas tumindi pa raw ang tensyon nang sa pilitang sumampa sa mga rubber boat ang China Coast Guard sa kasinubukang kumpiskahin ang mga dala-dalang armas ng Naval Special Operations Group o NAVSOG. Nauwi ito sa agawan ng mga baril, kaya nasugatan ng iba at naputulan pa ng daliri ang isa sa mga sundalo. Ang ginagawa ng China, isa itong uri ng pag-atake, pero di pa maituturing na open warfare o pakikipagyera kung hindi raw tayo papalag. Uulit-ulitin lang daw ito ng China hanggang sa makuha ang West Philippine Sea o ang buong South China Sea. Dapat gawin din ng Pilipinas kung ano ang ginagawa sa atin ng China. Bakit hindi? Kung binabanatan tayo ng water cannons, bakit hindi tayo gumamit ng water cannons? Tingin naman ng International Affairs Analyst na si Professor Renato De Castro, direktang pag-atake na sa Pilipinas ang ginawa ng China. Pwede na raw itong gawing basehan para paganahin ni Pangulong Bongbong Marcos ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sabi naman na security analyst na si Chester Cabalza, kung nagawang sumampan ng mga tauhan ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas, hindi malayo na baka gawin din nila ito sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kung sakaling gumanti sa China, kaya ba ng Pilipinas? Una, militar. Sa aspeto ng lakas militar, ang China ay may mas malaking hukbo at mas modernong kagamitan kumpara sa Pilipinas. Ang People's Liberation Army ng China ay isa sa pinakamalaking militar sa mundo at may advanced na teknolohiya sa iba't ibang sangay ng hukbo, hukbong lupa, hukbong dagat at hukbong himpapawid. Ang Pilipinas, bagaman may sariling sandatahan, ay may limitadong kakayahan at kagamitan kumpara sa China. Ikalawa, ekonomiya. Sa larangan ng ekonomiya, mas malaki ang ekonomiya ng China kumpara sa Pilipinas. Ang China ay isa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo, samantalang ang ekonomiya ng Pilipinas ay mas maliit at mas umaasa sa remittances, outsourcing at agrikultura. Ikatlo, mga kaalyadong bansa. Ang Pilipinas ay may alyansa sa ibang mga bansa, partikular na sa Estados Unidos. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaaring magbigay ng suporta sa Pilipinas sakaling magkaroon ng seryosong hidwaan. Sa totoo, mahihirapan ang Pilipinas
na makipagsabayan sa China sa mga aspeto ng militar at ekonomiya, pero pamamagitan ng pakikipag-alyansa at paggamit ng mga pandaigdigang batas, maaaring mapanatili ng Pilipinas ang ating mga interes at soberanya. Bakit nga ba hindi pumapalag ang Pilipinas kahit may nasasaktan ng Pilipino? Una, diplomatikong estratehiya. Ang Pilipinas ay karaniwang naglalayong lutasin ang mga sigalot sa pamamagitan ng diplomatikong paraan. Ikalawa, pang-ekonomiyang interes. Ang China ay isang pangunahing kasosyo ng Pilipinas sa kalakalan at pamumuhunan. Ang pagganti sa China ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa, kasama na ang posibleng paghina ng mga bilateral na kalakalan at pagkawala ng mga pamumuhunan. Ikatlo, kakayahang militar. Sa larangan ng militar, hindi sapat ang kakayahan ng Pilipinas upang makipagsabayan sa lakas ng China. Ang isang direktang komprontasyon ay malamang na magresulta sa mas malaking pinsala at kapahamakan para sa Pilipinas. Ika-apat, pagsunod sa pandaigdigang batas. Ang Pilipinas ay sumusunod sa mga pandaigdigang batas at mga kasunduan tulad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause. Ang paggante sa pamamagitan ng dahas ay maaaring magresulta sa paglabag sa mga internasyonal na batas at maging sa sarili nitong mga kasunduan. Ang insidente sa Ayungin Shoal kung saan nasugatan ang mga sundalo ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon. Maraming bansa ang nagpakita ng suporta para sa Pilipinas. Ayon sa Estados Unidos, ipinahayag nito ang kanilang suporta sa Pilipinas at sila ay nababahala sa mga aksyon ng China laban sa mga sundalo ng Pilipinas. Pinahayag pa ng Amerika na ang ginawang ito ng China ay irresponsable sa pagpigil nila sa mga sundalong Pilipino para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ang China ay lumalabag sa international law at nagdudulot ng panganib sa kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Ayon naman sa Canada, hindi daw sumusunod ang China sa international law, lalo na sa UN Convention on the Law of the Sea. Sabi pa nito sa China, ipatupad ang 2016 arbitral ruling. Sabi din ng South Korea, pahalagahan ang kapayapaan sa South China Sea na naayon sa batas. Para sa Germany, mapayapang magsasagawa ng solusyon sa alitan. Nagpahayag din ng grave concern ang Japan sa insidente at nagpakita ng pakikiisa sa Pilipinas. Ang Japanese ambassador sa Pilipinas ay naglabas ng pahayag na kinukondena ang patuloy na mapanganib na kilos ng China Coast Guard. Kinondena rin ng Australia ang mga aksyon ng China. Binanggit na ito ay bahagi ng isang pattern ng mapanganib na pag-uugali. Nanawagan sila para sa paggalang sa United Nations Convention on the Law of the Sea upang mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Nananawagan naman ang France para sa paggalang sa international law at nagbigay diin sa kanilang pagtutol sa anumang aksyon na nagdudulot ng tensyon at panganib sa rehiyonal na katatagan at pandaigdigang kaayusan batay sa batas. At para sa European Union, sila ay nababahala at nagsabi na ang mga aksyon ng China ay naglalagay sa panganib ng mga buhay, nagpapahina sa katatagan ng rehiyon at nagbabanta sa internasyonal na mga pamantayan. Sa patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, patuloy na makipagnegosasyon ang Pilipinas sa China upang lutasin sa mapayapang paraan. Maaari rin itong gawin sa pamamagitan ng ASEAN o iba pang regional forums para mas malakas ang boses at ipagpatuloy ang legal na hakbang. Gamitin ang mga desisyon ng international courts tulad ng Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas upang igiit ang karapatan sa West Philippine Sea. Maaaring magsumite ng mga reklamo at dokumentasyon sa United Nations upang palakasin ang kaso. Mahalaga ang balanseng diskarte upang epektibong maipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi dapat magpadala sa emosyon at padalos-dalos na hakbang. Dahil sa huli, buong Pilipinas rin ang maapektuhan sa tumitinding harassment at panggigipit ng China sa mga sundalong Pilipino at mangingisda sa loob mismo ng ating West Philippine Sea. Ano na ba dapat ang gawing aksyon ng pamahalaan ng Pilipinas? Dahil kung wala pa rin matibay na hakbang, mauulit lang ang ganitong senaryo sa ating kapwa Pilipino. Hihintayin pa ba natin na may magbuwis ng buhay para makaisip ng angkop na solusyon? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video, share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!